Jessica, isa itong nakakagulat na pangyayari talaga, no, kung pag-uusapan o tatanungin mo ang salubin ng mga Muslim ngayon dahil sa tagal-tagal nga na may mga ganitong insidente, talaga ngayon lamang daw may nagkaroon ng ganong kalakas ang loob para gawin ito. At ang nakalulungkot pa, Jessica, isang itinuturing nga ng ulama ang tinangkang patayin. Kaya naman kanina talagang nagtipon-tipon ang Muslim community dito sa Metro Manila para kondinahin. At kasabay na nga riyan ay manawagan na rin ng hustisya para nga dito sa nangyari sa isang Muslim scholar. Matapos pagbabarili ng malapitan, matagumpay nang naialis ang 2 balang tumama sa Saudi cleric na si Dr. Ayed Al-Karni. Bukod kay Al-Karni, nabaril din ang religious attaché ng Saudi Arabian Embassy na si Sheikh Turki Asayeg. Nakausap ko si Asayeg habang nagpapagaling sa isang ospital. Maayos na raw ang kanyang kondisyon. Sa kabila ng nangyari, hindi raw natatakot si Asayeg para sa kanyang buhay. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng mga nagdasal para sa kanila. Sa harap mismo ng mosque sa San Juan City, nagkilos protesta ang Muslim community sa Metro Manila. Bitbit nila ang placards at tarpaulin na may mukha ni Al-Karni, pati mga bata nakiisa. Mariin nilang kinukundina ang tangkang pagpatay kay Dr. Al-Karni. Nakalulungkot daw at nakagugulat ang pamamaril sa isang ulama pa man din, mataas na religious leader ng mga Muslim. Subalit ang nangyari sa kanya ay sakit sa puso ng mga Muslim dito dahil dumating siya para sa kapayapaan, subalit nasalungat. Lahat po ng salita niya ay to become a real Muslim. Paano po tayo maging tunay na Muslim, maging mabuti sa kapwa natin? Hanggang ngayon, blanco ang mga otoridad sa motibo sa pamamaril ng gunman na si Rugasan Miswari III na napatay ng escort ni Al-Karni. Pero bukod sa kanya, may 2 pang suspect na hawak ang mga otoridad, sina Mujer Abubakar at Hunaidi Kadir na sinampahan na ng 2 counts ng frustrated murder at attempted murder. Doon sa mga testimony na binigay ng ating mga witnesses, nagsasabi na ito ngang 2 na nahuli natin ay kasama po ng gunman. At nakita po sila kasama, nag-uusap before, and nandun din sila during the incident at biglang nagtangkang tumakas. Itinanggi ni Abubakar na may kinalaman siya sa krimen habang si Kadir tumangging magbigay ng pahayag. Tumapa na lang ako doon, napanik ako, na-shock ako doon, hindi na ako nakagalaw. Bukod sa CCTV ng universidad, pinag-aaralan na rin ng pulisya ang mga video ng pamamaril na kumalat sa social media. In the meantime, Jessica, habang hindi pa nga malinaw ang lahat kung anong talaga ang naging motibo dito nga sa pamamaril, nakikiusap ang mga authorities na iwasan na muna kahit na anumang spekulasyon. Hindi na rin kasi bago na ang dami-dami mga lumulutang na nasa na grupo daw na behind itong pangyayari. Pero hanggat hindi pa malinaw ang lahat, ay hindi raw makatutulong ang pagbibigay o pagpapalutang ng ano-anumang impormasyon. Instead, kung merong mga nalalaman tungkol dito sa nangyari, ay agad daw ipagbigay sa mga authorities. Jessica. Ay, naiintindihan natin, Marisol, yung sinasabi ng mga authorities na sana wag munang mag-speculate, etc. Pero hindi na rin naman mai-ignore yung medyo disturbing facts about this case na ito palang si Al-Karni ay nasa hit list daw ng ISIS at ISIL. Kaya ang implication niyan, medyo talagang nakababahala para sa Pilipinas. Kasi kung doon sa Zamboanga, binaril siya, ang implication niyan, automatically, iniisip ng marami, may operations na ang ISIS at ISIL sa Pilipinas. In fact, yung Agence France Presse, no? Yun ang dispatch kaninang umaga, nabasa ko sa mga pahayagan, na may ganun na silang anggulong tinitignan. Kasi nga, nasa hit list ng ISIS at ISIL itong si Al-Karni, hindi bali ng highly placed official, yung religious attaché na kasama niya, diplomat at that, pero kasama rin sa mga tinarget. So, disturbing daw yung implications nito. Alam mo, Jessica, sa mga Muslim, talagang nakagugulat ito dahil one is, alam talaga ng suspect na he would really die, by doing that. Kasi unang-una, napakalantaran ng kanyang ginawa na ito sa iba pang krimen na ginagawa, regardless kung Muslim o hindi, na pupuga agad or to make sure na hindi talaga sila mahuhuli. But this time around, in a very public place, at alam niya talagang anytime pwede talaga siyang mapatay doon o mahuli man. Pero mukhang hindi niya ito inintindi o hindi niya ito ininda.
I hate to say and we hate to na sabihin din talaga naman na mukhang ganito nga na parang handa na nga siya, parang mistulang suicide nga ang kanyang ginawa. Kaya nga isa sa pinag-aaralan ng ating mga authorities, Jessica, itong papakalat ngayon sa social media dahil alam natin na ito ang ginagawang propaganda ng grupong ISIS. Gumagawa sila ng mga ganitong klaseng gawain na talagang we really say na bolder kesa doon sa mga Al-Qaeda pa, no? Actually, at ito ang kanilang ginagawang propaganda ay dinadaan nila ito sa social media. Nakakatakot actually dahil may mga ganito na, pero yun nga, paulit-ulit pa rin sinasabi ng ating AFP at PNP na walang ISIS o ISIL sa bansa. Tuloy-tuloy raw ang kanilang pagmumonitor na to make sure na hindi ito makakapasok sa atin. Gayunpaman, hindi po nila itinatanggi na talagang meron nga tayong mga kapatid na Muslim or ito mga sinasabi nga no, na mga nasa grupong mga Abu Sayyaf na or iba pang mga extremist group na nag-idolize at sinusunod nila ngayon yung pattern ng ISIS dahil ito na nga ang kanilang kinikilala ngayon, Jessica. Kasi lumalabas din yung reports no na nagre-recruit daw actively itong ISIS at ISIL, lalo na sa mga kabataan no na medyo mapusok at medyo mataas yung fervor para sa mga cause ng mga kapatid nating Muslim. Yun yung implication na ikinababahala ng marami that this happened in Zamboanga City. May kasama pang diplomat ng Saudi Embassy at kilalang international author at expert itong kanilang target. Alam mo, Jessica, sa grupo ng mga masasamang loob, extremists for that matter, the more na sinasabi nga na may katungkulan, lalo na kapag relihiyon ang pinag-uusapan, ito mga tinatawag nilang mga high-value target. So kung sakali na matagumpay ang mga masasamang loob na mapatumba nila, kung sino talagang kanilang target, ang paniwala nila ay magkakaroon sila ng hindi lamang reward kundi recognition sa grupong kanilang iniidolo. At yun nga, tama ka dyan, Jessica, talagang nakakatakot ito at meron din tayong mga nakukuhang impormasyon na ang tinatarget nga in fact ang mga medyo talagang tinitrain or sinasanay ngayon itong mga kabataan. Tulad na lamang nitong suspect. Although we hope na sana hindi naman talaga, kung mapapansin nga natin, he is just a student. So ito yung mga sinasabi nila na allegedly na mga tinatarget daw or nire-recruit ng grupo dito sa Pilipinas. So, nakabubuti kaya para sa mga authorities natin to keep on downplaying itong ganitong mga nangyari na sinasabi nila, wag na muna natin mag-speculate. Kasi prior to this, may mga nangyari ng iba pang insidente rin sa Mindanao na mukhang may ISIS o ISIL presence, no? Pero ngayon, sinasabi nila, walang ganyang pangyayari. Nakabubuti ba yon? Kasi on the one hand, sinasabi nila dapat maging vigilant, pero sinasabi rin nila, wala. Ini-ignore nila yung signs, kumbaga. Kasi Jessica, the more na nare-recognize ang grupo, the more na gustong-gusto nila ito. So pagka talagang inamin at sinabi at talagang ma-confirm na merong, rather pag sinabi the more silang, alam mo yun, dahil kumukuha sila kasi ng international attention. Gusto kasi nilang ipakita siguro sa buong mundo na kami dito sa Pilipinas ay kaya natin ito. Pero paulit-ulit po na ina-assure sa atin ng gobyerno, especially na nga ng AFP at PNP na walang ISIS sa bansa. Meron daw dito ng mga ISIS-inspired pero yung talagang sanay doon, bihasa doon at talagang galing sa ibang bansa na nandito ngayon ay wala naman daw. So we just hope na nakatutulong sa kanila yung ganitong hindi na muna sila or rather yung pakikiusap nila na wag na muna mag-speculate dahil kahit naman ganon ay tuloy-tuloy naman daw ang kanilang operasyon. Hindi naman daw sila tumitigil sa pag-alam doon sa mga impormasyon dahil meron din naman tayong mga reliable sources, Ma'am Jess, na talagang nagsasabi na yun nga, talagang walang duda na ito raw ang may gawa. Pero kahit ang Muslim community, ayaw nilang, I don't know kung ayaw lang nilang aminin or ayaw lang nilang tanggapin na meron na tayong mga Muslim Filipino na kaya na nga gumawa ng ganong klaseng, I would really say na talagang napakawalang puso at isip na siguro para ikaw magkaroon ka ng lakas ng loob para barilin ang isang ulama at talagang kinikilala nga siya at tinitingala siya sa relihiyong Islam, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.